Si Shirley na nakasabit sa taling ito. Gawa ito sa pinulupot na kumot na nilagyan ng manipis na lubid at saka isinabit sa kisame. Para mang hindi komportable sa pagkakasabit si Shirley. Sa posisyong ito lang daw siya nakakatulog. Yan yung taling yan. Pagka yung sa gabi, antok na ako, inilalagay ko sa katawan ko yan para hindi ako bumigay, para hindi ako mahulog. At nakakaramdam ng ginhawa mula sa nananakit na napakalaking bukol sa kanyang likod. Nauntog na raw kasi sa pader si Shirley noon habang natutulog na nakatayo. Tinali ko muna itong dulo, tapos yung kalate, tinali ko dito sa kabila. Kaya naisipan ng kanyang kapatid na si Francisco na gawan siya ng tali na susuporta sa kanyang katawan. Sabi niya po sa akin, gawa ko siya ng para siya huwag mauntog, huwag matumba. Kaya po yung naisip ko na kumot, saka tali po. Kinakabahan din ako kasi baka bumigay. Eh kung sakaling tulog ako, baka bumagsak din ako. Kaya hindi rin akong kampante. Isang buwan na raw na halos hindi makagalaw si Shirley. Sakit talaga. Ayoko, sakit. Sakit. Pag sumakit siya, parang gusto ko na sumuko. Gusto ko talaga sumuko sa sakit. Bukod sa tali, ang isa pang katuwang niya sa kanyang kalbaryo, Rap, hindi ka na. ang kanyang 16 anyos na anak na si Rap. Si Rap na lang ang naiwan kay Shirley dahil pamilyado na ang dalawa pa niyang mga anak. Si Rap ang nagpapaligo sa kanyang ina. Siya na rin ang nagpapakain rito. Parang hindi ko lang matanggap. Hindi kasi katulad ng ibang bata yung sa aking sitwasyon ko eh. Nadudurog nga raw ang puso ni Rap sa tuwing namimilipit sa sakit ang kanyang ina. Naawa ko, sobrang sakit daw po. Tapos, ba't daw nangyayari sa kanya yung ganun? Ano ko eh, wala akong magawa. Kahit nahihirapan ako, lumalaban ako pag nakikita ko siya. Sinong gagabay sa kanya? Nawala ako, diba? Namamasukan dati sa tindahan si Shirley. Maaga siyang nabiyuda nung namatay ang kanyang mister sa komplikasyon sa diabetes. Akala ni Shirley, naranasan na niya lahat ng klase ng sakit hanggang nagsimula ang kanyang paghihirap nitong 2014. May sinalo akong bata. Hindi ko naman siya totally nasalo. Tapos may nag-init sa likuran ko. Doon nag-umpisa na nilagnat ako tapos di na ako makatayo. Nung nakaraang taon naman, ang kanyang mga binti nagsimula ng sumakit. At nito lang daw Marso, namanhid naman ang kanyang mga binti para maibsan ang kanyang nararamdaman mula sa kanyang kutsyon. Teka lang, hindi ko mabuhat yung aking tuhod. Kamay ko, ha? Sa ganitong pwesto na lang daw siya nakakatulog. At para hindi tumumba, kailangan na siyang itali sa kisame. Nakapagpatingin na raw si Shirley sa isang doktor, pero dahil natigil siya sa pagtatrabaho, hindi na niya matustusan pa ang gastos sa pagpapagamot.
Nag-ano na yung mga dalawang paa ko. Nanghinan. Nanghina na. Malaki kasi yung bukol. Yung bukol mo, ito ay isang uri ng tumor na talagang tumubo doon sa lumbar area, di ba? From the bone itself, tumubo yung cancer o yung tumor. Chordoma ang tawag namin dito. Itong sakit na to ay malignant, wala siyang cure. Hindi talaga siya gagaling. Yung radiation kasi na gagawin natin, it is a course, no? Roughly, it would go for about 45 days. At siguro magkakos ito ng 100,000, no? Kaya ako sinasuggest sa'yo na i-radiation para makita natin, baka mag-improve yung symptoms mo. Nakakalungkot, syempre. Kasi kumbaga parang wala ka nang maasahan na gagaling ka pa pala. Ang maanahan ko lang, yung maibsan yung sakit. Malay mo, after ng radiation, malaki yung mabawas dun sa tumor mo and mag-improve yung condition. Samantala, ang Social Welfare Office ng Tila, binisita rin si Shirley. Posible nilang makuha yung pera para sila ang makabili ng gamot. Kinakailangan lang po ng barangay indigency, medical certificate, o reseta. Pasok po siya talaga sa pagiging PWD. At dahil tuwing babangon si Shirley, kailangan pa niyang gumapang mula sa kanyang kutsyon sa lapag. Binigyan na siya ng kama. Sa ganitong paraan, mas magiging komportable at mapapadali ang kanyang pagtayo. Malaking tulong po sa akin at dahil nabibigyan po ng kaalwanan yung aking paghiga. Teka lang, hindi ko mabuhat yung aking tuhod. Araw-araw, marami ang nakikipaglaban para sa kanilang buhay. Katulad ni Shirley na umaasang ang kanyang pagkakatali hindi panghabang buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.